Dear Kuya Poy, magpapakasal po ba o hindi? Yan ang tanong na gumugulo sa isipan ko. Ako si Celine, 25 years old mula dito sa Rizal. Aaminin ko Kuya Poy na nag-loan ang live-in partner ko na si Lip ng 36,000 pesos. At ang sabi ng partner ko ay yun daw ang gagamitin namin sa pagpapakasal. Kahit sa huwes lang ay okay na. Wala naman sa aking problema, Kuya Poy. Ang kaso, sa perang hiniram ni Lip, ay doon ko na rin daw dapat kunin ang mga gagastusin pagdating sa mga requirements, sa mga fees, pambili ng singsing namin, damit na susuotin, at ng dalawa pang anak namin para sa kasal namin. Pati nga raw ang gastusin after ng wedding ay doon ko huhugutin para sa pakain at painom sa tropa niya at sa iba pang mga bisita. Siyempre, Kuya Poy, nagulat ako. Sinabi ko naman sa kanya na kulang yon sa lahat ng gusto niyang mangyari sa kasal namin. Hindi naman ako maluhong tao, kaya okay lang naman sa akin kung mumurahing damit lang ang isusuot ko sa kasal, pero pagdating naman sana sa singsing, gusto ko ay yung white gold naman na worth kahit papaano ay 3,000 to 5,000 pesos. Kahit yun na lang ang pinakamahal kesa sa ibang kailangang i-budget. Ang suggestion ko nga ay kahit after ng wedding ay kahit na kumain na lamang kami ng pamilya ko at ng pamilya niya sa labas kasama ang ilang ninong at ninang sa kasal namin. Sinabi ko rin kay Lip na huwag na mag-imbita ng iba pa para pakainin at painumin. Ang kaso ayaw niyang pumayag, siya na raw ang bahala, pero sigurado naman ako Kuya Poy na ako ang magiging kawawa. Pareho naman kaming may trabaho ng kinakasama ko. Pareho rin kaming minimum wage earners. Yung sahod niya nakalaan para sa gamot ng nanay niya at ang natitira ay para sa bills ng bahay namin at sa allowance niya. Wala nang natitira sa sahod ni Lip, sa totoo lang. Samantalang ang kinikita ko naman ay napupunta para sa groceries, panggastos sa araw-araw at pang-emergency at yung allowance ko rin para sa trabaho. Kinausap ko na ang live-in partner ko, Kuya Poy, at sinabi ko sa kanya na hindi namin kaya ang gusto niya. At the same time, pinaalala ko rin sa kanya na hindi naman kami nagmamadali. Pwede nga namang itabi na muna namin ang nahiram niyang pera at mag-ipon ulit para sa susunod na taon ay mas ready at planado ang kasal namin. Yung hindi nagmamadali. Sino ba namang babae ang ayaw na magkaroon ng dream wedding? Alam naman niya na gusto ko talaga sa simbahan at merong entourage. Pero alam ko naman na limitado lang din talaga ang budget namin. Kaya okay na rin ako sa civil wedding. Tanging request ko lang sana ay yung singsing na kahit papano ay gold naman. Gusto ko espesyal yun. Pangmatagalan kasi yun. Plus ayaw niya rin o ayaw ko rin Kuya Poy nang hindi pinaplano at ura-urada lang ang pagpapakasal. Isa pa, ayaw ko rin kasing inaapura niya ako sa pag-aasikaso ng mga requirements sa kasal namin. Gaya nga ng sinabi ko, parehas kaming may mga trabaho. Kahit na nga magulo kausap si Lip, alam ko naman sa sarili ko na mahal ko pa rin naman siya. Kaya nga lang, may mga pagkakataon ngayon na naguguluhan na ako sa pagpaplano niya para sa kasal namin. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo, Kuya Poy. Lubos na gumagalang, Celine. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Celine at ni Lip. Okay, Celine, bago ka gumawa ng kahit anumang hakbang pag-usapan ninyong maigi at planuhin ang simpleng kasalan na gusto ninyo nitong si Lip. Hanggat maaari, isama mo si live-in partner, si Lip, sa preparasyon o sa pagka-canvas ng mga gagastusin ng mga kakailanganin ninyo sa kasal na yan, para makita at maunawaan niya kung saan lang makakarating at kung kakayanin nga ba ng budget niya na 36,000 pesos. Pero para sa akin, ang pinaka-importante ay mas bigyang halaga ninyo yung paghahanda para sa sakramento ng kasal kaysa doon sa selebrasyon na kakabit nito, yung pagpapakain, yung pagpapainom
pag-iinom sa mga kaibigan. Alam nyo, dapat ay mas lumalim at magtumibay pa ang relasyon ninyo sa pagkakasal ninyo. At maging malinaw din na sa lahat ng mga magaganda at mga pagsubok na darating sa inyong buhay mag-asawa ay kayong tatlo lang ang magkakasama. Oo, tama narinig mo. Kayong tatlo lang. Ikaw, ang asawa mo, at ang Panginoon. Yan, okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,